Mainit pa rin ang usapin tungkol sa mga umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-imprastruktura at sa mga alegasyong ibinabato sa iba't ibang personalidad sa politika. Ang dapat munang malinaw ay ang 51 bilyon na pondong inilaan para sa mga proyektong pang-imprastruktura na iniugnay kay Congressman Pulong Duterte ay hindi para sa buong Davao City. Ang pondong ito ay inilaan lamang sa 1st Congressional District ng lungsod. May 3 congressional districts ang Davao City, kaya hindi tama na ipalagay na ang buong lungsod ang sakop ng naturang proyekto. Kung tunay na naipatupad ang mga proyektong ito, inaasahang makikita ang resulta sa mga barangay na sakop ng distrito ni Congressman Pulong Duterte dahil hindi madaling itago ang napakalaking halaga ng pondong inilaan para sa infrastruktura. Kasabay nito, hindi rin maikakaila na matagal ng usap-usapan ang tinatawag na Standard Operating Procedure o SOP sa maraming infrastructure projects. Ito ang isa sa mga isyong paulit-ulit na iniugnay sa katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Kapag may sistemang nagpapahintulot sa komisyon o iligal na porsyento sa bawat proyekto, doon nagsisimulang maubos ang pondong dapat sanay napupunta sa dekalidad na serbisyo para sa taong bayan. Dahil dito, nararapat lamang na suriing mabuti ang bawat aligasyon. Hindi sapat ang maglabas ng listahan ng mga pangalan kung walang malinaw na ebidensya. Mahirap paniwalaan ang isang akusasyon kung may mga taong isinama sa listahan kahit wala namang proyekto sa kanilang distrito o kaya ay wala pa sa posisyon noong panahong sinasabing tumanggap sila ng pera. Ang ganitong mga inconsistency ay nagpapahina sa kredibilidad ng anumang paratang. Lumabas din ang usapin tungkol sa mga negosyanteng Diskaya na umano'y sangkot sa pagbibigay ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Kung may isang negosyanteng nagsasabing nagbigay siya ng milyon-milyong piso sa iba't ibang opisyal, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino ang kanyang inaakusahan, kundi kung nasaan ang matibay na ebidensya. Hindi maaaring umasa ang isang investigasyon sa mga kwentong walang dokumento, walang resibo, walang records at walang sapat na patunay. Kasabay nito, pinuna rin ang naging posisyon ni Senator Marcoleta kaugnay sa usapin ng mga disgaya. Ang paninindigan ay dapat pareho sa lahat ng inaakusahan ng katiwalian. Kung mahigpit ang naging tindig laban sa ABS-CBN noon, dapat ganoon din ang panawagan laban sa sinumang napatunayang naglustay ng pondo ng bayan. Ang pinakamahalagang hakbang ay hindi ang pagtatanggol sa mga inaakusahan, kundi ang pagbawi sa anumang perang mapatutunayang ninakaw mula sa sambayanan. Naging bahagi rin ng diskusyon si Speaker Martin Romualdez. Kung may mga alegasyon laban sa kanya, dapat din itong sumailalim sa masusing investigasyon. Walang sinuman ang dapat ilagay sa itaas ng batas. Ngunit ang bawat paratang ay kailangang suportado ng konkretong ebidensya. Hindi sapat ang personal na salaysay o mga haka-haka lamang. Kung may sinasabing may direktang kaalaman sa katiwalian, nararapat lamang na ilabas ang mga dokumento, bank records, o anumang matibay na patunay upang mapanagot ang sinumang nagkasala. Ganito rin ang dapat na maging prinsipyo sa lahat ng usaping may kinalaman sa korupsyon. Hindi dapat ito nilalagyan ng kulay ng politika. Kapag nagiging laban ng magkabilang kampo ang isang usapin, nawawala ang tunay na layunin na papanagutin ang mga nagkasala at maibalik ang perang pag-aari ng sambayanan. Habang mainit ang diskusyon sa social media, mahalaga ring makita ang aktual na kalagayan sa mga komunidad. Patuloy na gumagana ang mga barangay hall, mga ospital, mga tanggapan ng Department of Social Welfare and Development at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Ang matinding ingay sa internet ay hindi otomatikong nangangahulugan na tumigil ang buong sistema ng gobyerno. Kadalasan, mas mabilis lamang kumalat ang mga opinyon kaysa sa mga beripikadong impormasyon. Kasabay ng mga isyong ito, muling umigting ang usapin tungkol sa panawagang magbitiw sa pwesto si President Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, ang anumang pagbabago sa pinakamataas na posisyon ng bansa ay dapat dumaan sa proseso ng batas at sa itinatadhana ng konstitusyon. Hindi ito maaaring ibatay lamang sa emosyon o sa mga panawagang umiikot sa social media. Nabanggit din ang naging karanasan ni Leni Robredo bilang dating vice-presidente, kung saan ipinunto na kahit hindi siya naging pangulo ay mayroon pa ring mga programang naipatupad na kinikilala hanggang sa kasalukuyan. Ipinapakita lamang nito na ang tunay na sukatan ng isang leader ay ang konkretong resulta ng kanyang mga programa at hindi lamang ang mga usaping politikal na umiikot sa internet.